Hi guys! Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, for today's video. Napakatahimik po ng bahay. Napalitan po ng katahimikan yung palaging maingay yung namin bahay nung nakaraang Pasko at saka New Year. Ayan po guys. Napakatahimik po. Tas maaliwalas, walang kalat-kalat. Ngayon lang pa ako nakapag-vlog dahil tinapos ko lahat kanina yung mga mga natira pang trabaho mula trabaho ko kahapon. At ayan, bala ko sana kaninang magpurunta ng sinter, dalhin ko si Sia kasi nilalagnat. Ayan, hindi pa nakapasok. Pinunasan ko po siya ng malamig na towel, nagyan ng malamig na tubig. Pero ngayon parang umano na naman po yung sinat niya. Kasi pag umaga, malakas yung lagnat niya. Tapos giniginaw siya. Yun, balak sana namin dalhin kanina sa sinter. Kaso lang umulan, guys. Umulan ng umaga, tas hanggang sa tanghali. Kung alas 10 na po kami magpunta doon, marami na pong tao, tas pipila. So, kung hindi umulan bukas na lang po kami pupunta doon. So, ayan si Sia. Tulog lang po siya. Tapos, si Duday, alas 3 na po yung oras, guys. Nandun na si Papa Bits. Sinusundo na si Chrislyn. Yan, inano ko muna, cleaner ko muna yung bahay namin. Nilinis ko talaga yung mga kalat-kalat. Wala na tayong basura. Sinunog ko na naman po kanina. Tas ayan, kinuha ko yung kahapon bedsheet. Tas yan po yung ipapalit mamaya. Tas yan na naman po yung hitsura natin sa kortina, tinatali-tali. Kasi pag nakalugay po siya, madilim. So, kinakailangan buksan natin yung bintana para magliwanag po yung kwarto. Tapos, yung nakikita nyo yung kaserola, yun nga umulan. Medyo may tulo dyan, pero maliit lang. Hindi nakita ni Christian na nang umakyat po siya sa bubungan. Para lagyan po ng mga butas-butas. Ang dito, wala na. Yung banda na lang doon na nakita ko kanina na tumutulo. Maliwalas yung natin. Tapos ayan yung kwarto ni Sansan. Tapos dito inayos ko na ito po kanina. Si Papa Bits naman dito natutulog. O dito natulog kanina. Pag niya, pagbangon ayan na naman. Na naman po yung bedsheet. Dito po siya nagpahinga kanina. Kasi sabi ko sa kanya, yung folding bed mo, pag araw, tiklopin natin dahil po dito. Nakakasagabal sa pagdadaan. Aray, matutumba pa yata tayo. Nakakasagabal po, masikip. Lalo na pag naglalaba ako. Yung tuhod natin palaging nauuntog yung tuhod natin. Kaya madalas magka-violet. Buti na lang na po. Na gumaling na. Yan, maluwag na po yung natin. Against the lights po. Against the Basta yan, maluwag na po dito. Maluwag. Di tulad ng marami po kami na palaging maingay. Yan yung misa binalik ko dyan. Tas dito, ayan, tubig na naman po dyan kasi umulan nga. Wawalisin ko yan. Tapos hindi naman po ako naglaba kanina. Yan po yung yung folding bed. Hindi naman po tayo naglaba kanina dahil nag-relax muna tayo sa paglalaba. Kaya ang nilabahan natin po, yung uniform lang ni
Chrislyn. Ayan. Kasi susuotin po niya bukas. Tapos, yung mga ano natin, yung mga kumot na makapal, is nandito pa sa likod. Hindi pa natutuyo. Yan. Dito sila sa likod pa rin. Yan na lang po yung natira natin na nilabhan na hindi natuyo. Yung mga makakapal. Makakapal at saka mabibigat. Si Duday andun. Kasama ni Papa Bits. Kasama ni Papa Bits magsundo. Tapos yung mga maliliit na hinangir-hangir, maliliit na mga damit, nandito pa. Hindi ko pa kinuha. Kasi yun nga. Mga ano po ito, dala ito ni mamawalin na mga damit, mga dress sa mga bata. Yan po yung sinuot ni Duday, ni Sia, ni Piang. Diyan po. Tapos yung mga dress na hindi pa ginagamit nila Chrislyn at Sia, yan mga bago po yan din nung ng mama niya. Hinangir ko din po ito, tas binalot ng plastic para hindi po magka-alikabok. Tas yung mga gown, yan, binalot ko din yan po. Yan yung mga gown nila ni Chrislyn yan. 3 yan kapiraso. At ito naman po yung kay Sia. Yung mag-birthday siya nung January. Magbi-birthday na pala si Sia. Tapos ito inayos ko din kanina kasi nagkakalat. Yung gamitan ni Christian, ito box ko ito. Kasi kahit ano lang po yung yung kalagay, kahit maliit lang, kasi patong-patong, hindi maganda tingnan. Kaya inayos ko muna. Tapos ito naman, kaya may sako po yan, kasi linuhudan po ito ni Sansan. Nasira yung takip na nag-crack po siya. Kaya tinabunan ko ng sako para hindi po pasukan ng dumi. Musta na? Ha? May school na bukas? Ha? Sabi niya, hindi na daw siya lalagnat, pero pa daw yung ulo niya. Paano hindi kumakain ng marami? Kumakain naman po siya, kunti lang. Tapos pinaiinom ko ng gamot. Kung kami lang po dito, okay lang po siya. Sumusunod sa akin. Minsan, kanina siya lang po ito, yung towel na niya. Ito, binasa niya. Sabi niya, babasain ko, Mama Dax, kasi nilalagay niya po sa noo. Nagkukusa lang po siya pag kami lang dito. Nandito naman yung papa niya, syempre naglalambing. Tapos maingay silang dalawa. Kung ano-ano po yung inuutos sa papa niya. Muntik pang hindi pumasok kanina dahil yung rason kay mamawalin. Ha? Yan, napaka-presko ng hangin. Ang tumupod kang Papa Wits. Nakuha ka na ate. Hindi ka naman pwede makasama kasi may sakit ka. Muntik hindi pa pumasok si Christian kanina kasi daw siya? Puyat. Sabi ko naman, agoy, Ginoo ko. Kung puyat lang yan. Ako nga, pakiramdam ko, yung tulog ko sa gabi, 1 oras lang. Pero hindi ko po yan iniinda pagka kinabukasan. Kinikilos ko. Yung puyat nawawala. Hindi pwedeng mag-ano-ano sa panahon ngayon. Hindi pwedeng arty-arty. Kung kaya, ikilos. Hindi yung irarason natin na ganito, masakit yung natin. Ako sa totoo lang marami yung nararamdaman ko kung sakit. Pero ngayon, pakiramdam ko naman yung noon, November, December,
siguro sa panahon lang siguro yun, taglamig. Yung nananakit yung katawan na, yung ano, yung likod ko. Pero ngayon parang naibsan. Naibsan yung sakit na nararamdaman ko. Natatandaan ko kasi nung 2023, ganun din po yung naramdaman natin. Sakit ng likod. Na dito pa ako natutulog dito sa kwarto. Katabi ng kami magkatabi ni Chrislyn Sia. Nandun pa yun si Christian sa Manila sa time na yun, 2023. Tapos iwan ko kung umuwi sila January na, birthday ni 2024. Umuwi silang dalawa, sila ng papa mama niya na nandun pa sa Manila. Yun, nararamdaman ko yung yung likod ko na as in masakit talaga na pagka January 4, hindi ko na ba natiis ang sakit na yun. Nagpa-check up ako na muntik pa akong ma-admit. Muntik pa akong ma-admit nun kasi maraming tinurok sa atin. Tas yun, pagka naman, November, December 2024, bumalik yung yung sakit ng likod ko na halos hindi tayo makatayo. Ngayon, kunti na lang yung nararamdaman natin. Hindi katulad noon na yung likod natin kumikirot talaga. Sabi ko, na talaga yan siguro pag November, December, ng sakit ng likod ko dahil malamig. Ito, napakarami na po itong sapaw-sapaw yung hinihigaan ko dito. Napakaraming karton, bading the foam, tas naka floor mat, tas may plywood, tas yung hinihigaan natin na marami na pong patong-patong yan na makakapal na kumot. Ayun, na parang naisip ko na siguro pagdating ng November, December, yung sakit natin sa likod umaatake. Na halos hindi talaga ako makatayo. Ngayon parang okay na. Kunti na lang po yung natin. Yan na yung sumundo. Hi, madam! Si madam. Ko lang si Duday kay pag naririnig niyan ang tunugan motor. Ano naman nak na naman. Nak na naman nak. Kasama si Duday kasi pag naririnig ni Duday, yan. Yan ang inaano ni Duday kasi pag nagsusundo siya kay ate niya, may mga pasalubong. Si Sia, yan. Tatanong kung nasaan si Duday. Yung damit ni Duday kay Sia yan. Patingin. Mga basura mo ha, Kuan. Chrislyn. Wow, Duday, maganda na. Nagblink. Wow. Man. Wow, Duday. Oh. Yan ang binili mo sa baon mo. Mga glitters. Anong palit mo nga sura? Lumpia. Again. Natutuwa si Duday. Natulog na yan. Kusa lang siya pong natulog. Si Duday. Iyak po siya kasi wala ako. Paggising niya, wala nang katabi. Hanap niya kagad yung ate Sia niya. Lumipat naman si Sia doon sa kwarto kay Papa Beach. Oh, ganda na ni Duday.
Para siyang Indiana. Tagjis. Tagang ka ni Papa balon. Damo nim kanina balon. Iligi dito ngayong sapatos. Kumusta man ang klase? Kuha na ka mo, nag-review? Nag-discuss na mo, ma'am? Nawiwili si Duday dito. Patingin. Wow! May ano siya. May cutic si Duday. Ha? Pilit-pilit? Siling hi guys. Hi guys. Yan, meron po siyang ano, pilit-pilit daw. Walang problema si Duday. Kanina, natatawa po ako kasi kasama din po siyang pinapamili ko si Papa Bits, paninda. To. Kasama din po siya. Tapos, bumili po sila ng chicken. Chicken daw yung ulam niya. Tapos, ayun, kumain sila ng atisiyan niya. Natatawa pa ako kasi kumanin pa siya. As in, sabi niya, Mama Dax, kanon pa. Kanin po. Nakadalawa po siyang kanin. Pag chinilas siya, susisiya. Pag chinilas, chinilas, kuan ang ka. Pag pinakairoran at kay, para ka, miskula buwas. Niyan, pagulpot ni Papa, pag binilad, masumukaliwat ko na di Papa. Hindi sila nagkakaintindihan ng Papa niya. Binilan po siya ng ng gamot, yung Calpol. Ang kaso lang yung nabiling Calpol, malapot ba? Hindi katulad nung binili ni Rosan kay Piyang na medyo malabnaw. Yung sa kanya, as in, sticky. Tapos nag-aaway sila ng Papa niya pag pinainom kasi dumidikit sa baso. Kunti lang yung naiinom. Tapos isinusuka pa. Ako naman, nakikinig ako sa kanilang dalawa. Parang naiinis ako. Sabi ko na, siya, ba't ganyan ka? Wag nandito yung Papa mo. Palaging nag-aaway. Ang ideya ko, pag ako yung nagpapaano sa kanya, ngayon, tiningnan ko yung yung bote. Malapot, as in malapot talaga. Linagyan ko ng tubig. Shinik ko. Tapos yun, orange naman yung flavor. Tapos nakakindi pa siya pagkatapos uminom. Hindi naman sinusuka pag ako yung nagpapainom. Pag Papa niya, agoy, mapalo-palo guys. Parang gusto kong paluin si Sia. Ngayon, kung kami lang dito, walang problema. Ganyan lang po kami. Inaano yung Papa niya, ina-under disaya. Ina-under disaya yung Papa niya na hindi sila nagkakaintindihan. Put ka tibuk. Kapag, wari ka na liwat yan na hiranat. Bago ko pa lang po siya pinainom. Tapos, bibilisan ako ng kidilits. Kasi, hiyang po siya sa kidilits. Noong nilagnat po siya, bumili kami ng isang banig. Hindi lang nagtagal yung lagnat niya. Na kaagad. Kahapon pa lang naman po siya nilagnat. Nakapasok pa siya kahapon ng umaga. Pag uwi niya, mga tanghali natulog. Paggising yun, medyo mainit na. Tapos kagabi, tapos kaninang umaga, yun din nakapasok. Pareho sila ni Piyang. Chat din sa akin si Rosan. Mataas din po daw yung lagnat ni Piyang. Nag-usap sila kahapon, video call. Sabi ni Piyang, Siya, may lagnat ka pa.
Tapos sabi niya, oo. Sabi ni Piyang, ako wala na. Tinanong ko naman, papasok ka na bukas. Sagot ni Piyang niya, kung hindi ko no ako lagnatin sa umaga kasi yung lagnat ko sa umaga pagkakahapon nawawala. Yun, kaninang umaga chat si Rosan kung magaling na daw si Sia dahil si Piyang doon mataas yung lagnat tapos maulan pa doon sa Tacloban. Nakita ko naman po sa vlog ni Mama Pix live. Malakas yung ulan doon sa Tacloban na marami din pong mga kasero-kaserola si Mama Pix doon sa taas nila. Pananggas sa tulo dahil yung bubungan nila medyo may mga maliliit din na butas tumutulo. Tapos dito yung ni Madam, yung anak, yung isang lalaki may lagnat din. Tapos dito yung hipag niya, si Chandria, nilalagnat din. Tapos si Mama Walin naman nag-chat din sa akin. Sabi niya, Mama, masakit daw yung buong katawan niya na para daw siyang tratrangkasuhin. Ano po yun? Nang dahil din yun dito sa pag-uwi niya dahil naulanan talaga si Mama Walin. Mula nang dumating siya dito hanggang sa pag-uwi na naulanan po siya, lalong-lalo na po na pupunta sana sila sa 360 Tuburan, yung pasyalan na hindi po sila natuloy dahil para daw bagyo. Yun, bumalik na as in basa talaga sila, basa. Kasi yung time na nandito sila, maulan talaga kaya hindi pasyal-pasyal, di makagalagala. Yung mga bata dito halos nila po na masurbi lahat dito yung yung buong niyugan dito punta pa sa bukid, kahit umaambon, saway ng saway na papasok naman sila sa loob, pagka maya-maya naka-charge. Pagka maya-maya pagtingin mo nandun na naman sa malayo. Kaya si Papa Bits nyo palagi lang may hawak na pamalo. Yun, usap sila kahapon ni Piyang kung ba't sila nagkalagnat. Sabi ni Sia, nakaano daw sila ng duwindi. Kasi dyan meron parang bukid ba sa punso. Siguro pinag-uusapan tinuro ni Sia kay Piyang na may nuno sa punso. Yun, sabi ni Piyang, oo, baka daw kuno kami nakasagi daw ng duwindi. Sabi ng mama niya, yun, kasi matigas yung ulo. Sinasabing huwag maglalaro dyan. Maglaro. Rain or shine. Kaya ayun, nakahuli sila ng lagnat. Si Sansan din, medyo maano po yung, sabi niya kagabi, parang lalagnatin siya, pero pumasok naman. Sakit din yung ulo niya. Binigyan ko po siya ng salon pass. Pinahiwa ko apat, pinalagay ko dito sa siya din pinalagyan ko. Nagkalagnat sila. Tapos yung dalawang anak din ni Japon, si Dindin at saka si Saki, nilagnat din pagdating doon. Pagkakinabukasan may mga lagnat kasi yung biyahe nila ulan na pagdating daw nila doon sa bahay mga basang-basa, para silang basang sisiw. Siyempre bababa po sa may Coca-Cola, sasakay papunta pa sa amin. Kung sidecar lang mababasa talaga. Hanggang ngayon maulan doon sa Tacloban. Dito medyo umulan. Kaninang umaga, umulan. Akala ko nga hindi makakapasok si Chrislyn. Mga bandang alas 7:30 na, medyo tumila po yung ulan. Kaya, todo si Christian paghatid. Tapos kaninang mga tanghali, medyo umaambon. Kaya hindi po kami nakapunta ng
at Itchu. Bukas pupunta naman si Papa Bits, balik doon. Sasabay na lang po kami. Yun lang. Meron na naman po tayong labahan. Ngayon naman po guys, paggabi na po, Miyerkules pala ngayon, overtime sila Ronald. So, tayo po yung magluluto ng ulam. Asan na ba yung sus, nandito pala yung ano. Yung kasirola hinahanap ko, nandito pala sa kwarto. Inano natin sa tulo ng ulan. Nahanap ko doon sa silong. Nandito pala. Dudu na, Dudu. Sino? Tayo po yung magluluto at saka wala na po kami gas. Butane uli. Madali lang po naubos yung gas namin. Naubos ka agad. Parang hindi po nag-isang buwan. Mag-aado mo muna tayo ng manok para ganahan si Siyang kumain. Lutuan natin siya ng paborito niyang timpla. 3/4 po na manok. Tapos hiwain pa natin para dumami. Medyo malaki po yung kahiwa. Malaki yung hiwa. Dadalawahin natin para kasya po. Natatawa po ako kay Rosan kasi nagtanong po siya kung ano po yung ulam namin kahapon. Sabi ko, paksiw. Sabi niya, ngayon ka lang daw kuno nagluto ng paksiw na wala na daw siya kasi yung nandito pa sila, gusto niyang kumain ng paksiw. Paano yung binibili palagi karne, manok. Bira lang po mag-isda. At kinakailangan po talaga magluto ng ulam na may sabaw dahil marami po. Marami kami. Ako nga minsan hindi ako nakakakain, hindi natitirhan ng ulam. Pero hindi naman po ako nakakaramdam ng gutom. Dahil sa marami, maingay, may nag-iiyakan, hindi na tayo nakakaramdam ng gutom. Nakikinig na lang tayo sa ingay. So, nang makauwi sila, yun, yung 1 kilong isda. Nag-isda kami, puro isda naman nung time nandito pa si Pix kasi diet na po siya. Di na niya kailangan kumain na ng karni-karni. Yung ulam po ni Pix, alam niyo kung ano? Kamatis, sibuyas, pipino. Tapos yung inumin niya is juice. Siya po yung inutusan kong bumili ng ulam. Kaya pala nung utusan ko siya, sabi ko, nandun ako sa Compostela. Nandito pa sila lahat. Nandun ako sa Compostela. Sinat ko si Mama Pix. Sabi ko sa kanya, Mama Pix, bili lang muna kayo ng 1 kilong manok. Tapos ipaluto kay Pix. Sabawan lang para marami. Tapos meron pa naman po kaming natira dito na isda. Pag uwi ko, yung ulam nila tulingan na pinaksiw na ginata. Tapos nilagyan po ng talong. Si Pix po yung nagluto. Sabi ni Mama Pix, managsahin ka na. Expected ko ngayon nga yung ulam namin, yung tinulang manok. Sabi ko, ba't tulingan ko? Sabi ni Mama Pix, yung isda daw yung nasa ref, yung niluto ni Pix. Yung manok, bukas na lang. So, ganun pala.
Magaling si Pix mag-ano ng ulam, mag-budget. Yung 1 kilo, kung pupwede lang, tatlong luto, 3 mino. Pag si Pix yung pinapagluto mo, na ano mo talaga. Tapos, pagka kinabukasan, nakauwi na sila, pinabili ko rin siya ng isda, 1 kilo. Akala ko wala na kaming ulamin sa gabi. Yung pala, hinati din po niya. Yung idiniya po, idea niya, hinati. Pinaksiw din yun, kasi hilig ng paksiw. Tapos yung kalahati, ulam sa gabi, prinito, tapos nag-ano ng noodles, nagsabaw. Ayun. Akala ko wala na kaming ulamin, meron pala. Sindi ako ng sindi ng butane, wala na palang bala. Aray. Ang tigas kasi, ang tigas. Ayun pala, pati si Prince nilagnat. Kahapon din. Sabi ng mama niya, nakapasok pa kahapon ng umaga, pagkatanghali, nilagnat. Ganon din si Sia, nakapasok pa yun sa umaga. Pagkatanghali, hanggang kagabi, nilagnat. Sila naman po yung magkakaralasmit dito. Sa laro. Ikot-ikot sa patag. Walang inexempted. Nilagnat din. Puwira buyag kay Duday kasi si Duday hindi naman po yung nakakalabas nung time nandito yung mga pinsan niya dahil nandito yung papa niya, palagi lang sila nandun sa kwarto. Dikit lang ng dikit po siya kay papa niya at hindi naman po si Duday yung bata na nakiki sa laro. Yung kung sa waray nakikigdudong, yung nakikisawsaw. Humihiwalay lang po siya dahil siguro alam niya, pag may umiyak, may pagagalitan, ayaw siguro niya na may papagalitan. Tapos nakikita po niya na si Papa Bits mayroong laging pamalo. Tapos nakikita po niya kung sino po yung pinapalo. Malakas yung boses ng cellphone ni Duday, naririnig. Mag-adobo ng manok. Tapos si Duday parang may isip na po siya kaysa nung unang magpunta dito na hindi po siya lumalapit sa amin kung hindi mo pipilitin. Ano san? Pero pasay. Pinagato kami na kuwan. Kita pagkagawas, kita kami mo kung kuwan. Pag-chat mo, pagkabot pala namon. Kasi nagpapasundo si Sansan na naman. Timing lang pag chat niya, nandito na po kami sa bahay. Babalik na naman. Sabi ko sa kanya, sumakay na lang. Yung adobong medyo matamis. Yun nga, balik tayo kay Duday. Yung unang punta po ni Duday dito, baby pa. As in baby kasi 1 year old pa lang. Yung pangalawang balik niya dito is bago pa lang siya nag 3 years old. Parang ano pa siya, hindi pa siya lumalapit sa amin. Lalo na kay Papa Bits kasi takot. Ngayon, iba na po siya. Lahat po niya inano. Natatawa nga ako kasi pag umaalis si Papa Bits, susunduin na si
Chrislyn. Tapos, pag naririnig na po niya yung tunog ng tambutso ng motor, tatakbo yan papalabas. Papa Bets, sasama ako, saan punta mo? Ganun. Kasi, naisama po siya nung si Christian po yung sumundo kay Sia. Sinama po siya. Nag-ice cream sila, bumili ng ice cream. Kasi sa eskwelahan nila Sia, mayroon ice cream doon na pwede kang makapalit ng makabili ng 5 pesos. Tapos sunod na umalis kami. Pag namili po ako, agoy, pag ano doon sa grocery, pagpasok, yung KitKat naman na ano yung tinuro, cornito, yung cornito na KitKat, ano ba yun? Iba ba yung cornito, iba ba yung KitKat, basta ganon, ganon yung forma. Tapos dinamumulot na po ako ng mga chichirya. Hindi ko alam na pumulot pala siya, tapos sinilagay sa basket. Nung magbabayad na po ako, parang nagulat ako, bakit mayroong chichirya dito na ihalo? Isa lang kapiraso, yung chocolate. Hindi naman po yan mababayaran kasi kailangan 6 piraso yung bibilhin mo na chichirya para makamura-mura pa. Nag-iisa lang. Hindi ko sinamang bayaran. Binalik ko. Kala ko nahulog lang doon sa basket. Hala, pag uwi namin dito sa bahay, hinahanap na niya. Nasaan daw yung chocolate? Kasi ibibigyan siya sa ate Sia niya. Sabi ko, wala, naiwan. Sabi ko siya, wala, naiwan. Ay, naiwan. Hindi na niya hinanap. Tapos, sa una, hindi po yan na iwanan ni Ronald. Iyak ng iyak, nahanap. Ngayon, hanapin man niya yung papa niya, sasabihan mo lang na nagtatrabaho para may pambili ka ng gatas. Yun, wala na, hindi naghahanap. Ayun, nagdododo na. Ngayon, nagdododo na. Sasabihin na magatas. Maluluto na yung adobong tinula natin. Tingnan nyo guys. Ang dami ng sabaw. Yan, luto na po yan kasi manok lang. Kailangan po namin ng sabaw para sa mga bata. Luto na po siya. So, hintayin na lang po natin na dumating sila Christian at saka Ronald. Nakapagsaing naman po tayo sa labas, sa rice cooker. Ihanda na lang po natin yung misa. At meron pala ako ditong mani na lutuin. Sobra po ito sa paggawa ng muron. Dahil nagkadoble po yung pagbili. Hindi ko alam na yung binili po ito ni Mama Walin. Hindi ko alam na nakabili na po siya ng mani. So, bali, bumili na naman ako. Yun po yung naluto ko. Yung binili ko na inihalo sa muron. Ito, hindi naluto. So, nakita ko ngayon, lulutuin ko na lang para makain namin. Kasi masasayang lang. Magkakaroon po ng lumot-lumot kung nakaano lang dyan. Nakabitin. Naluto yung mani. Luto na. Kain muna ako ng mani. Kasi wala pa naman yung yung dalawa, hindi pa naman kami kakain. Naluto. Mainit pa. Panginan natin. At si Pix naman kagabi, or kahapon, mabuti yung niya, biyahe, diretso. Mula dito sa Sugod, nakasakay kaagad siya ng bus. Pagdating niya sa airport, walang
Walang gaanong abala. Basta yung flight niya, alas 11:30 yata yun. Basta kagabi pag mga madaling araw, alas 12, nandun na po siya sa Maynila. Nakarating po siya ng Maynila ng walang abala. Ngayon, kanina nag-quick live po siya. Kinuha na po siya ng ng driver ng taga-opisina na sa kanila. Dadalhin na po sila doon sa dati nilang tinuluyan sa Guadalupe. Buti na lang walang aberya. Parang kampante lang yung biyahe ni Pix Vlog. Di pareho sa una na halos langoyin niya yung dagat dahil naiwan siya ng bus, nasasakyan papunta dito. Cutting trip po siya. Pagdating niya dito, alas 7 na, alas 11:50 yung flight niya. Sinatid po siya ni Christian doon sa Pacific Mall mag-alas 9. So nakahabol din sa flight, pero pagod. Pero kahapon okay lang, parang kalmado lang po siya dahil wala ngang abala at tuloy-tuloy lang po yung biyahe niya. Nakarating po siya ng Masaya. safe. Masaya, sabi ni Chrislyn. $6.19 na. Hindi magtatagal, dadating na po yung papa nila. It's a prank yung pangain, guys. Kasi yung rice cooker hindi pala nakasaksak. Kanina pang alas 4 yung nakasalang. Yan, nakaluto na po tayo. Nakanda na yung misa. Resulta, yung kanin hindi pa luto. Sabi ko, ipapabit si saksak, hindi pala sinaksak. Ano na kamo ni Duday? Ha? Ada. Man, kanon. Sibo natira. Huwag itong lingkuran. Meron pa namang bahon kailang umaga. So, bata lang muna yung papakainin. Manyin naman yung ipagpatuloy natin na kainin. Kakain na si Sia. Yung paborito niyang timpla. Wala na po akong lagnat. Wala daw siyang lagnat. Kasi marami ka ng absent. Pa. Ngayon lang yung absent niya, ngayong araw. Ayun na kayo, tukag na lang ito. Kau na. Ano ka? Ano naman siya? Dito na lang natin sa butane niluto yung kanin. Ayan, malapit na po siyang maluto. Alas 5 ko pa lang yan sinalang. Akala ko luto na. Yun pala'y hindi. Hindi nasaksak ni Papa Bit. Sinabi ko sa kanya na isaksak. Nasa harapan niya po yung saksakan. Hindi siguro ako nadinig. Tapos pumasok po ako dito. Yun, nagluto tayo ng ulam. Mag-ano na sana. Magkukuhit na ng kanin. Tubig pa pala. Wow. Parang si Saki. Tapos na si Duday kumain. Uy, ay pagsugad, mahulog ka. Sinubuan siya, sinubuan. Si Sia yun, nagpapatimpla ng kape. Yun daw yung ulam niya. Hindi pinagpatuloy yung pagkain dahil hindi daw masarap. Walang lasa. Wala daw lasa yung niya, bibig. Tignan na ito, yung natulog.
Hindi kumain si Sansan. Gatas po yung sa kanya. Malamig na tubig. Anong lasa niyan? Diet kasi siya, diet. Yan po yung ginagawa niya, gatas sa gabi. Tapos malamig na tubig, yung itinitimpla. Minsan nilalagay sa freezer. Pirit na po sila nanood na po sila ng projector. Tawang-tawa si Dudang. Si Chrislyn. Si Chrislyn. Yan, yung isa naming bibi. Nakaano na po siya, guys. Nakamidyas na po siya. Maraming masakit sa kanya. Yung daliri, yung puwit, nagpaano po siya, tingnan nyo, makintab na makintab yung binti kasi ano po siya ng ipikasin kay Chrislyn, nagpa-plus. At tayo naman, tapos na po yung obligasyon natin doon sa kusina. Dito naman tayo sa tindahan natin. Iaano na po natin yung higaan namin. Para po makapagpahinga na tayo. Ang bango ng mga namin. Kumot, pitchit. Kasi mga bagong laba. Masarap matulog yung mabango yung mo. Yung bedsheet at saka kumot at punda. Mabango. Ganyan ka-cute yung higaan namin ni Chrislyn. Ako dito, si Chrislyn dito. Nung nandito si Pinsoy, kami po yung magkatabi. So, ayan po guys. Bye-bye muna. Thank you for watching. Please click the notification bell yung hindi pa po nakapag-subscribe sa akin. At para din maging updated po kayo sa mga upload ko. Yun, bye-bye muna. Tsaka magre-relax na po tayo. Thank you for watching again po. Bye-bye!